Kumusta mga ka-DC? Salamat sa suporta nyo ha. Nandito na naman ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin ha para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman po, paki-like, comment, share at subscribe ha. Malaking tulong kasi yan para sa channel natin. Tama nga mga nagsabi na si Azuma Kazuma ng Yaki Tate Japan ang sinampol ko sa huling upload natin. Itong nasa tabi ko ngayon, kilala nyo ba siya? Siya naman ang isasample ko. Yung batang detective na sinampol ko noon, sa kanya nang galing yung katauhan noon. Okay, sample ha. Hello Ran, kumusta ka? Huwag ka mag-alala, magkikita rin tayo. Kumusta mo na lang ako kay Uncle Kogoro ha? Oh, ano? Kilala niyo ba siya? Dahil gwapo siya, syempre gwapong boses din ang ginamit ko sa kanya. Oh, i-comment nyo na kung sino siya. Bago pa humaba to, simulan na natin ang kwento. Buo na ang desisyon ko, Nay. Hindi niyo na ako mapipigilan. Ang tagal ko nagtiis sa pobreng lugar na to. Hayaan niyo na akong tuparin ang pangarap ko makaalis dito. Pakiusap! Anak, naiintindihan kita. Pero huwag ka sana magpadalos-dalos. Kakakilala mo pa lang sa lalaking yon. Hindi ka pa sigurado kung mapagkakatiwalaan mo ba talaga siya. Wala na akong pakialam. Hindi na ako bata para pangaralan niyo pa ako, Nay. Mahal ko si Fidel at sasama na ako sa kanya sa ayaw at sa gusto niyo. Walang nagawa ang pagpigil ni Rosenda sa anak niyang si Nicole sa pag-alis nito. Bitbit ang kanyang mga gamit sa lumang bayong. Walang lingon-lingon na nilisan niya ang maliit nilang baryo. Ang baryo na kanyang kinalakhan na noon pa man, binalak niya ng lisanin. Pagkasakay ng nobyo niyang si Fidel ay panay ang tingin nito sa kanyang pinanggalingang bahay. Mahal, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Nangako naman akong bibisitahin pa rin kita, di ba? Hindi mo kailangan itapon ang buhay mo rito para samahan ako. Mga ngako ka tapos ano, kakalimutan mo na lang ako kapag nakauwi ka na. Alam ko na mga kayang gawin ng mga dayo, kaya hindi ako papaig na takbuhan mo ko. Binigay ko na sa iyo ang pinakaiingatan ko, kaya dapat panagutan mo ko. Ikaw lang ang inaalala ko. At may iiwan ang nanay mo mag-isa rito kapag sumama ka sa akin. Sigurado ka bang kaya mo? Pati ba naman ikaw, Fidel? Dapat masaya ka ng ikaw ang pinili ko. Napabuntong hininga si Fidel nang hindi niya talaga malusutan ng kasintahan. Sa mga unang araw niya pa lang ng pamamalagi sa baryo, alam na niyang gagawin lahat ni Nicole makuha lang ang kanyang gusto. Sa isipin namang ginamit siya nito, hindi niya maiwasang mangamba. Talaga bang mahal mo ko gaya ng sinabi mo, Nicole? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Sa tingin mo ba magagawa kong suwayin ng nanay ko kung hindi talaga kita mahal? Ay, ayoko lang na magsisi ka sa pagsama sa akin, mahal. Simple lang ang buhay ko eh. Kaya kung akala mo man may magarbo ko may bibigay sa'yo, ngayon pa lang, bibiguin na kita. Sumama ako hindi dahil sa nakikita kong yaman mo, Fidel. Hindi matutumbasan ng kahit anong bagay ang pagmamahal ko sa'yo. Naantig man sa mga peking mga salitang yon si Fidel, iba naman ang tumatakbo sa utak ni Nicole. Sa isip-isip niya, baka ayaw siya nitong gulatin sa marangya nitong buhay kaya ito nag-aalangan. Subalit handa na siya. Nang makilala niya si Fidel at makita niya ang mamahaling gamit at sasakyan nito, alam na niyang hindi niya dapat pakawala ng lalaki. Kaya naman ginawa niyang paraan para wag siya nito basta-bastang iwan. Maging ang kanyang dangal, walang pagdadalawang isip niyang ibinigay. Dahil alam niyang magagamit niya yun kung sakali. Mahal, mabait ba mga magulang mo? Hindi naman siguro sila mata pobre, no? Gaya ng mga nababasa ko. Ah, sa totoo lang, matagal na akong ulila, mahal. Pero kung nabubuhay man silang pareho, alam kong matakatanggap ka nila. Ah, kawawa ka naman pala, mahal. Wala ka rin bang kapatid o ibang kamag-anak? Ang lungkot siguro ng mag-isa ka lang. Wala na eh. Lumaki ako sa pudar ng kaibigan ng magulang ko. Pero bukod sa kanila, wala na akong nakagisnan. Sa una malungkot pero nasanay na rin ako. At ngayong nandito ka na,
Alam kong magiging panatag na ako, mahal. May laman ang ngiti ni Nicole sa panibago niyang kaalaman. Tiba-tiba pala siya kung sakali. Wala siyang magiging kalaban o kaagaw sa yaman ni Fidel. Ngayon pa lang, naglalaro na ang imahe sa isip niyang mag-aasta siyang sosyal sa harap ng ibang tao. Mas lalo pang umigting ang pantasyang yon nang huminto ang sinasakyan nila sa harap ng napakalaking bahay. Nagtaka nga lang siya nang sa halip na isabay siya sa pagbaba ni Fidel, pinahintay siya nito saglit sa kanyang kinauupuan. May tao ba sa loob? Bakit mo ako paghihintayin pa rito? Gusto ko na magpahinga, Fidel. Pagod din ako, mahal, pero kailangan ko munang dumaan dito bago tayo umuwi. Saglit lang to. Pagkatapos, uuwi na tayo. Ha? Anong dadaan? Hindi mo pa babae to? Kahit ilang taon ako magtrabaho, mahal, hindi ko to kayang pangarapin. Bahay to ng boss ko. O sige na, mahal, babalikan kita, okay? Maghintay ka lang saglit. Wala sa sariling napatango si Nicole habang pinanonood ang papasok na figura ni Fidel. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig at natupok ang himahinasyon niya sa revelasyon nito. Gayunpaman, hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa pagbalik ni Fidel sa pagmamaneho, pinaniwala ni Nicole ang sarili na kung hindi man sinlaki ng natunghayan niyang bahay ang pagmamay-ari nito, baka hindi naman nalalayo. Subalit nang makalabas sila sa eksklusibong subdivision na yon at tinahak ang daan patungo sa mas simpleng kabahayan, doon na unti-unting nabura ang kanyang pangarap. Pritong manok na naman. Mamaya matutubuan na ako ng pakpakakaulam ng ganyan. Pasensya na. Gabi na rin kasi, kaya wala na ako mabilan sa daan. Bakit hindi ka nagluto ng gusto mo, mahal? Nag-iwan naman ako ng pera kanina para mamalengke ka. At paano ko gagawin yon? Wala ka rito. Sino maghatid sa akin papunta ron? Paano kapag naligaw ako? May mga namamasada naman sa labas. Arkilahin mo para ihatid sundo ka sa palengke, mahal. Talagang ipagkakatiwala mo ko sa taong hindi ko kilala? Tsaka ano bang alam ko sa pasikot-sikot sa palengke nyo? Hindi ka ba takot na baka may mangyari sa akin doon, ha, Fidel? Ay, sige na. Kung ayaw mo sa palengke, sa grocery ka na lang mamili dyan sa malapit, okay? Oh, ito ang budget mo. Sweldo ko yan sa buong linggo. Pagkasya mo na lang ang pera. Bago pa man may sabihing karagdagan si Nicole, nagpaalam na si Fidel para sumagot ng tawag galing sa trabaho. Sa nakalipas na ilang buwan, hindi man pabor kay Nicole, tinanggap niya ang buhay na taliwas sa una niyang inaakala. Nakatira lang sa isang maliit na apartment si Fidel at nagtatrabaho bilang alalay ng kababata nitong may-ari ng mansyon na kanilang unang pinuntahan. Gustuhin man niyang umatras no nakaraan, ayaw naman niyang magpadalos-dalos ulit dahil baka mas lalo siyang mapasama. Sa ngayon, tinitingnan niya pa ang maaari niyang magawa. Dahil bukod sa pagtitiis sa kasalukuyang sitwasyon, ang natitira niya na lang na pagpipilian ay ang umuwi na ayaw niyang gawin. Mahal, nag-imbita si Ramon eh. May konting salo-salo raw sa kanila bukas. Gusto mo bang sumama? Kung nahihiya ka, pwedeng dala na lang kita ng pagkain. Anong nahihiya? Kailan ko ba sinabi yon? Siyempre, kung imbitado ka, dapat kasama ako. Sinisiguro ko lang naman na hindi ka may ilang, lalo pat mga bagong tao yun, mahal. Kahit ako, hindi sanay sa ganun eh. Ayoko lang na mabigla ka. Ano ka ba? Siyempre, kaya ko yan. Marunong naman ako makisabay kahit gaano pa sila kayaman, no? Huwag kang mag-alala. Halos hindi nakatulog si Nicole sa sobrang galak. Maaga pa lang pagkagising niya, hinanda niya na ang sarili. Yun nga lang, mula sa mga dala niyang lumang damit, wala na siyang makitang presentable. Ayaw naman niyang magmukhang katawa-tawa sa harap ng mayayaman. Kaya sa halip na pang-budget sa pagkain sana na binigay ni Fidel, walang pagdadalawang isip niyang ginastos yun pambili ng bagong damit. Nasiyahan si Nicole sa resulta at hindi na siya makapaghintay na makihalubilo sa mga alta. Kinahapunan. Bro, si Nicole nga pala. Mahal, ito si Ramon. Boss at kababata ko. Hello? Salamat sa pag-imbita.
Ito na ba yung tinatago mong girlfriend, bro? Kung hindi pa kita pinilit, hindi mo pa ipapakilala. Ang ganda naman pala. Han, come here. Itong si Fidel may girlfriend na sa wakas. Oh, hello? Vina nga pala. Congrats, Fidel. Akala ko tatanda ka ng binata. May plano na ba kayo magpakasal? Hindi maiwasan ni Nicole na mamangha sa pagiging maganda at elegante ni Vina. Sobrang pino nitong kumilos at halatang hindi nakaranas ng hirap sa kinis ng balat. Hindi niya tuloy maiwasang ikumpara ang sarili niya rito. Ang nararamdaman niyang pagkamangha, nabalutan ng inggit lalo pa ng halos lahat ng tao roon. Gandang-ganda rin sa babae. Nang akbayan nito ni Ramon, doon niya mas nakita ang kaibahan niya sa mga taong kaharap. Na kahit pilitin niyang takpan ng bagong biling damit ang kanyang postura, hindi pa rin mabubura noon ang katotohanang mahirap lang siya. Ah, wala pa kaming plano sa ngayon, Vina. Kailangan ko muna mag-ipon para may pambuhay ako sa magiging pamilya ko. Ay bro, ilang beses na kasi kitang sinabihan na welcome ka rito sa bahay eh. Kung hindi ka lang sana matigas ang ulo, edi sana, hindi mo na kailangang gumastos ng renta. Sobra na yung pag-aalaga sa akin ng magulang mo dati, bro. At laking bagay niya sa buhay ko yung sasakyan na binigay mo. Sa ngayon, gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Diyan ako bilib sa'yo, Fidel. Nako, sayang lang talaga at hindi naging successful yung last na project natin. Makakapagpatayo ka na sana ng bagong bahay kung nakuha natin yon. Dinaan na lang ni Fidel sa magaang natawa ang panghihinayang ng kababata. Kita naman ni Nicole ang pagiging malapit ng kasintahan sa mga kaibigan nito kahit na may agwat ang mga ito sa pamumuhay sa kanila. Sa mga oras na nilaan niya kasama si Vina at Ramon, masasabi niyang hindi sila matapobre kagaya ng una niyang akala. Oh, anong resulta, mahal? Positive ba? Saglit lang. Oh, ayan, 2 linya. Masaya ka na ba? Wow! Magiging tatay na ako! Thank you, mahal! Sobrang excited ka dyan. May papambuhay ba tayo sa batang to kung sakali? Halos hindi nga ako makabili ng bagong panty para mapagkasya ang sahod mo. Ano ka ba, mahal? Blessing sa atin to, kaya wag mong pag-isipan muna ng negatibo, okay? May mga bagong projects naman na ipapahawak sa akin si Ramon. Kaya siguradong may malalaan tayo dyan. Magtiwala ka lang sa akin. Patotoo sa sinabi niya, tumodo kayod nga si Fidel sa trabaho sa sumunod na mga araw. Subalit dahil doon, kailangan laging mawalay ng lalaki sa piling ng kasintahan. Nang mabalitaan naman ni Vina na laging naiiwang mag-isa si Nicole, inalok niya ito na pumunta sa bahay nila anumang oras. Hindi ba ako makakaistorbo sa inyo, Vina? Nakakaya naman kung pupunta lang ako rito eh. Kakakilala nyo pa lang sa akin. Sus, hindi ka na iba, no? Pamilya na ang turing namin kay Fidel. Kaya ngayong magkakapamilya na kayo, isa ka na rin sa amin. Tama si Vina, Nicole. At isa pa, nalaman din namin na may laman na pala tong tiyan ni Mrs. Para yatang nakaramdam at talagang sinabayan ka sa pagbubuntis. Congrats, bro! Mukhang kailangan ko muna ipagkatiwala tong mapapangasawa ko sa'yo, Vina. Salamat talaga, ha? Sure namang aalagaan namin ang isa't isa. Di ba, sis? Mabigat man para kay Fidel na iwan ng kasintahan ay pabor naman yon kay Nicole. Ginamit niya ang kabaitan ni Vina para laging tumambay sa malaking bahay na mag-asawa. Kaya ang nangyayari, nakikisabay din siya sa kung anong rangya ng pagbubuntis ni Vina. Kung anong mamahaling pinaglilihan ito, damay siya. At kung bumibili ito ng mga bagong damit, hindi siya nakakalimutang bahagian. Tinamasa naman yun ni Nicole hanggang sa mga anak siya. At sa paglipas ng ilang taon, sabay ding lumaki ang mga anak nila. Anak, mamaya yung tinuro ko ha. Kapag pumunta tayo ng mall, hilahin mo si Charmaine na bumili ng shoes. Mama, ang dami ng shoes ni Charmaine. Siya maraming shoes. Ikaw naman, puro luma na yun sa'yo. Kaya mo nga siya hihilahin doon para mabilang ka ng ninang mo ng bago. Yung pre-practice natin, tandaan mo ha. Magpaawa ka. Okay po, Mama. Sa nakalipas na mga taon, pagkatapos magkaanak ni Vina at Nicole, mas lalo silang nagkalapit.
Parang anak na rin kung ituring ni Vina ang anak niyang si Dayan. Simula rin nang matikman ni Nicole ang yaman ni Vina, nagbago na siya. Ginawa niyang kasangkapan ang pagkakaibigan nila para malasap ang buhay na tingin niya bagay sa kanya. Ano ba yung tinuturo mo sa bata, Nicole? Alam kong napamahal na si Vina sa anak natin kaya nasanay ka ng lagi siyang naambunan. Pero sobra naman yata yan. Pwede ba, Fidel? Huwag kang manira ng diskarte. Kung kaya mo namang tustusan ng pangangailangan namin, hindi na namin kailangan gawin to. Ang tagal ko nang sinabi sa'yo na kailangan ni Dayan ng bagong sapatos. Ano nangyari? Wala pa rin hanggang ngayon. Di ba naipaliwanag ko naman sa'yo na kapag may extra na ako na mismo ang bibili? Marami pa naman siyang sapatos dyan ah. Bata pa siya, mahal. Hindi niya kailangan ng maraming gamit. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ka humarap sa ibang tao, Fidel. At ano ka mo? Ikaw ang bibili? Anong klaseng sapatos naman ang bibilin mo? Sigurado ako na yung mga nakikita mo lang sa kalye na sobrang cheap ng dating ang matitipuhan mo. Ano masama sa ganun? Nako, ikaw mismo nagtuturo sa anak natin maging maarte, Nicole. Nauwi na naman sa bangayan na mag-asawa. Kahit kasi magpursigi si Fidel sa trabaho, tila hindi sapat yun kay Nicole. Lagi nilang pinag-aawayan ang pagkahilig nito sa mga bagay na sobra pa sa kaya nila. Mainit man ang pagtanggap sa kanila ni Vina at Ramon, ayaw niya pa ring samantalahin ang kabaitan ng mga kaibigan. Dahil tulad ng lahat ng bagay, may sukdulan din yun. Minsan nagsisisi na kung sa'yo pa ako sumama. Kung iba na lang sana, baka hindi ko kailangan magtipid ngayon. Bakit kasi hindi ka nalang maging katulad ni Ramon, Fidel? Eh di sana, gaya ni Vina, hindi ko na po problemahin ang pambili ng sapatos. Alam kong hindi ito ang buhay na hinangad mo kasama ako, Nicole. Pero sana naman intindihin mo ang sitwasyon. Ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko eh. Hindi naman na natin to pag-aawayan pa kung talagang gugustuhin mo makaangat tayo, Fidel. Sige na, aalis na kami. O teka, saan kayo pupunta? Mag-usap muna tayo. Mamaya na lang. Kanina pa naiinip ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Hindi na kami manghihingi gaya ng sinabi mo. Ganun man ang sinabi ni Nicole sa asawa, taliwas naman ang balak niya nang makarating sila sa mall. Pinagsama niya muna ang mga bata pagkarating nila. Nang madaanan nila ang mamahaling bentahan ng sapatos, sinenyasan niya si Dayan na ayain si Charmaine. Sumunod naman agad ang anak niya, kaya napilitan ding pumasok doon si Vina. Tara, kuha tayo ng shoes, Charmaine. Ito yung gaya sa dolls natin, oh. Naku, marami pa siyang shoes doon, Dayan. Meron na rin siyang ganyan. Hindi pa nga niya nabubuksan yung regalo ng daddy niya eh. Sayang naman, Ninang. Naku kasi walang shoes. Sabi kasi ni Papa. Itong batang to talaga. Pagpasensya mo na, Vina. Nakita niya siguro sa pinapanood niya kaya nainggit. Alam mo na mga bata. Next time na lang anak, okay? Bilhin natin sa Christmas. Pinanood ni Vina kung paano sumang-ayon si Dayan sa bayakap sa ina nito. Nahihiya namang napangiti na lang si Nicole sa direksyon ng kaibigan. Hindi naman napigilang maawa ni Vina sa bata, lalo pa nang bumulong sa kanyang anak na si Charmaine, na bilhan na lang din si Dayan. Dayan, iha, halika nga kay Ninang. Gusto mo ba talaga tong sapatos? Opo, Ninang. O sige, bibilin ko for you. Early gift ko na to sa'yo, ha? Maging good girl ka lagi, ha? Wow, talaga po? Nako, Vina, wag na. Nakakahiya na. Balak mo na nga kaming ilibre ngayon sa gala tapos bibilang mo pa ng sapatos si Dayan. Sobra na to, sis. Halatang mahal, oh. Magigets naman ng bata kung sa na eh. Di ba, anak? Para lang magmukhang nahihiya, talagang pinanagutan ni Nicole ang pag-arte na ayawa ng unang alok ni Vina. Ganito na ang siste niya mula pa noon. Sa halip na deretsahang manghingi, dinadaan niya sa pangungonsensya ang butihing kaibigan. At mabilis namang madala sa ganitong estilo si Vina. Tanggapin mo na to para sa inaanak ko, sis. Nakakalungkot naman kasi kung si Charmaine lang ang may ganito. Sanggang dikit siyang dalawa. Pasasalamat ko na rin to dahil sinamahan niyo kami. Ang pera mababalik yan. Pero yung band nila ngayong bata pa sila, kailangan nating i-treasure. Ganun ba? O sige, kung yan ang gusto mo, sis. Salamat talaga, ha.
Maswerte talaga akong ikaw ang naging ninang ng anak ko. Hindi ka nga lang basta ninang eh. Para ka na ring magulang nitong si Dayan. Sino pa nga ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang din? Alam ko naman na kung kaya mo, hindi mo makakaligtaan tong anak ko. Sure yan, sis. O Dayan, anak, magpasalamat ka sa ninang mo at kay Charmaine. Thank you po, ninang. At Charmaine. Charmaine, tara na, ikaw ang pumili ng kulay para sa akin. Magaan ang puso ni Vina sa kabutihang ginawa. Habang matagumpay naman ang ngiti ni Nicole dahil gumana ang kanyang plano. Hindi siya makaramdam ng konsensya kahit na ginamit niyang anak dahil katwiran niya para din ito sa kapakanan ni Dayan. Ang sunod nilang pinuntahan, ang paboritong mamahaling resto ni Vina. Dahil suki na siya roon, welcome na welcome siya ng mga crew at bilang lagi niyang nakakasama ang pamilya ni Nicole, damay rin ito sa espesyal na trato na kanyang gustong-gusto. May plano ka na ba sa pasukan, sis? Magi-grade 1 na tong si Dayan, di ba? Sabay pala sila ni Charmaine. Baka sa public school ko na lang siya ipasok. Ang problema lang medyo malayo sa amin tapos hindi ko alam kung makakaya ron ni Dayan. Nasanay kasi siya sa mga kaibigan niya sa kindergarten malapit sa amin. Buti pa tong si Charmaine. Private school pa rin. Hindi siya maninibago sa paligid. Bakit hindi mo na lang ipasok sa school ni Charmaine si Dayan, sis? Ay, hindi namin afford ni Fidel yung ganon. Siguro kailangan na lang sanayin ng bata yung sarili niya sa public. Well, wala namang masama sa ganon. Pero baka mahirapan talaga siya, lalo pa na malayo sa inyo. Anong transpo niyo sa ganyan? Yun ang nga rin ang isa pang problema eh. Dala lagi ni Fidel yung sasakyan. Di no choice kami nito kung hindi mag-commute. Hindi tulad noon na may school bus talaga nag-aatid sundo. Mas okay siguro ang pag-usapan yung maigi ni Fidel. Pwede naman kayong kumuha ng loan kung hindi kaya. O willing naman kaming tumulong mag-asawa kung sakali, Nicole. Malaki rin kasi talaga ang tulong kung dire-diretso lang sa pag-aaral ang bata. Napunta man sa ibang usapan ng dalawa, na naig pa rin sa isip ni Nicole ang sinabi ni Vina. Nung kinder pa lang ang mga bata, sabay ang mga itong pumapasok sa school malapit sa kanila at medyo kaya pa noon ni Fidel. Ngayong tatapak na ng elementarya si Dayan, aminado siyang halos doble na ang halaga nun, lalo't prestiyoso ang eskwelahan na napili ng kaibigan niya. May punto man ang sinabi ni Vina na mahihirapan ang anak niya. Bukod doon, naisip din niya na baka mapahiya siya kapag nalaman ng iba na lumipat si Dayan sa pampublikong paaralan. Habang nasa malalim naman siyang pag-iisip, bigla namang may sumulpot sa kanilang mesa. Oh, Madam V! Long time no see! Dito ka rin pala kumakain? Buti at nakita kita. Ikaw pala, Brandy. May kasama ka ba? Solo nga lang ako, madam. May kinita lang akong client sa kabilang resto pero mukhang bad trip kaya hindi ko na sinabayan sa pagkain. Pumasyal kayo with the fam? Nako, umupo ka na kasabay namin. Ayos lang bang sumabay siya sa atin, Nicole? Ayos lang, sis. May bakante pa naman. Uso ka, anak. Brandy, family friend pala namin si Nicole at ang daughter niyang si Dayan. At ito si Charmaine. Naalala mo naman siguro tong unika iha ko. Nicole, ito si Brandy. Trusted ko na pinagbibilhan ng alahas. Pagkatapos maipakilala ni Vina, naging masaya ang kumustahan nila ni Brandy. Halatang magaan ang loob ng kaibigan niya sa alahero. Natutuwa man si Nicole sa presensya ng bagong dating, hindi niya maiwasang bumaba ang loob niya dahil hindi siya pamilyar sa pinag-uusapan ng dalawa. Wala siyang alam sa mga alahas kaya kahit pakikisakay, hindi niya magawang sumingit. Napansin naman ni Brandy ang pananahimik niya, kaya tumuon ang pansin niya kay Nicole. Ay kayo po, Ma'am Nicole. Mahilig din ba kayo sa alahas? Naku, itong si Madam Vina, suking-suki ko. Baka interesado ka po, ma'am. Hindi ako ganang nagsusot ng ganun eh. Baka kasi mawala ako. Sayang naman. Pansin ko nga rin sis, mukhang hindi mo talaga hilig. Ay nga pala, ilang buwan na ba akong hindi nakakabili sa'yo? Mag-iisang taon na rin yata, no, Brandy? Oo nga po. Matagal-tagal na rin. Schedule na ba natin next week agad, madam?
Hindi nagustuhan ni Nicole ang bastang pag-iba ng daloy ng usapan palayo sa kanya. Sa pagiging sanay ni Vina sa pakikipag-usap tungkol sa alahas, umandar na naman ang kanyang inggit. Dahil doon, may naisip siyang gawin na alam niyang kanyang labis na pagsisisihan. Brandy, nagbago na palang isip ko. Pwede rin ba ako magpa-schedule sa'yo? Naisip ko kasing magandang investment din ng alahas kahit na hindi ako pala suot. Ay, tama yan, ma'am. Talaga mapapakinabangan mo yung ala sa future. Habang tumatagal kasi, tumataas ang value kaya talagang hindi ka lugi. Ano, Madam V? Sabay na lang kayo sa isang appointment? Sure, Brandy. Sa bahay ka na rin namin pumunta para naman makapili kami na maayos, ha? Buti naman at nagbagong isip mo, sis. Okay, naset ko na kayong dalawa, mga madama. Nako, mukhang kailangan kong gandahan ang restock nito. Kahit ang pagtawa ng dalawa, tunog pang mayaman na sinabayan at ginaya naman ni Nicole. Alam niyang nagpadalos-dalos na naman siya sa desisyong bastang pagsama. Kahit alam niyang hindi niya kayang makipagsabayan. Subalit ngayong hindi niya na mababawi ang pasya sa takot na mapahiya, ang naiwan na lang na solusyon ang paghahanap ng mapagkukunan niya ng pera na gagamitin sa problemang kanyang pinasok. Pagka-uwi naman nilang mag-ina, pansin ni Fidel ang pagiging matamlay ni Dayan kahit may dala-dala itong mga bagong biling gamit. Hindi ito gaya na nakasanayan niya na mahilig ibida ang nakuha galing sa kanyang ninang kaya labis niyang ipinagtaka. Oh anak, bakit mukhang malungkot ka? Hindi ka ba nag-enjoy sa gala nyo? Sad lang po ko kasi last na po namin magmamall ni Charmaine, Papa. Anong last na, anak? Ninang mo si Ninang Vina kaya lagi kayo magkakasama. Di ba best friend mo yon? Kapag magkaiba na kami ng school, kakalimutan niya na ako. Kakalimutan din ako ng lahat ng friends ko. Ay, ganun talaga, anak. Pero kahit naman magkaiba kayo ng school, pwede pa rin kayo magbanding. Iahatid kita sa bahay nila kapag wala kang pasok. Siguradong hindi ka nun makakalimutan. Iba naman yun, Papa. Kainis ka naman eh. Nang magmaktol na umalis ang bata sa harap nila, doon lang dumako ang atensyon ni Fidel sa asawa. Umalis si Nicole kanina nang hindi sila nagkakaayos. Ngunit kahit na ganon, umaasa siyang magpapaliwanag ito. Ano ba nangyari at umakto ng ganon yung bata, Nicole? Napag-usapan kasi namin kanina ni Vina yung tungkol sa papasukang school ni Dayan. Narinig niya sigurong mahihiwalay siya kay Charmaine, kaya nung pauwi na kami, ang tamlay na niyan. Napaintindi mo naman ba sa anak natin yung sitwasyon? Napaliwanag ko naman na, pero hindi ka ba napapaisip, Fidel? Kung ngayon pa nga lang sumasama ng loob ng bata, ano pa kaya pag nagtagal? Pwedeng makaapekto sa kanya yon. Kanina bago sila makauwi ni Dayan, inutusan niya na ito sa gagawin. Pinaalala niya sa bata ang posibilidad na mawawala ito sa kaibigan kaya naman nalungkot ito at napasunod. Ngayon, kailangan niyang kumbinsihin si Fidel na pumayag sa balak niyang ilipat sa school ang anak na hindi siya mapapahiya. Tila naguluhan naman ang lalaki sa gustong iparating ni Nicole. Anong ibig mo sabihin, Nicole? Normal naman sa mga batang lumipat talaga ng school ah. Alam nga namang hanggang sa lumaki, didikit yung sa kaibigan niya. Paano siya masasanay niyan? Gets ko naman, pero hindi ba sobrang maaga naman? Pwede naman kapag malaki-laki na si Dayan, saka natin siya ililipat ng public. Dobling hirap kasi sa kanya yon. Maninibago siya sa paligid, tapos mahihirapan pa kapag nag-commute kami papunta sa bago niyang school. Kung pwede naman sana, ipasok na lang din natin siya sa school ng anak ni Vina. Nagbibiro ka ba? Kita mo nang halos hindi na tayo makaipon para maitawid lang natin yung pang-kinder dati ni Dayan eh. Tapos pati sa elementary, makikisabay ka rin? Alam mo bang halos doble nun yung tuition? Baka mamulubi na tayo niyan. Pero para naman to sa anak natin, Fidel. Wala ka pa namang loan, di ba? Pwede tayong mangutang muna para may pambayad. Yung pera naman, mababawi natin. Pero yung pagdaraanan ng anak natin, hindi. Saka, tutulong naman ako. Maghahanap ako ng pagkakakitaan. Noong una, nagmatigas pa si Fidel. Ngunit kalaunan, bumigay din siya. Sa pagiging mapilit ni Nicole sa ikabubuti kuno ng kanilang anak, nakumbinsi siyang kumuha ng loan.
Nakiayon si Fidel sa daloy ng pangyayari at dahil tiwala siya sa asawa, hinayaan niyang ito ang mag-ayos ng mga kakailanganin. Lingid sa kaalaman niya na ang pera pa lang yun, may ibang paglalaanan. Ay, mas lalo lang gumanda tong house nyo, madam. Walang kupas talaga ang taste nyo, lalo na sa designs. Grabe! Para ako nasa hotel. Ikaw talaga, Brandy. Hindi mo na ako kailangang bulahin pa at dadamihan ko na ang bilis sa'yo. O sige, ilabas mo na yung mga dala mo at pipili na kami. Ito na nga, madam eh. Galing to lahat sa bago kong koleksyon. Pero may mga usual naman, alam kong bet mo, Madam V. For you naman, Ma'am Nicole, ito po yung hinanda ko para matest mo muna kung ano yung matitipuhan mo. Wow, ang gaganda lahat ng designs. Mukhang mahihirapan ako mamili. Ay, ganyan din ako nung first time ko mag-alahas. Huwag ka ma-pressure. Kapag nakita mo naman yung bagay talaga sa'yo, masasanay ka rin, sis. Nalula si Nicole sa kinang ng mga alahas na nakalatag sa harap nila. Magaang kausap si Brandy, ngunit may bahid pa rin ang pagiging profesional na mahahalata talagang hindi putyo-putyo ang binibenta. Kita naman kay Vina ang pagiging sanay sa pagkilatis ng mga hawak na alahas, kaya pa simpleng ginaya niya na lang kung paano ito kumilos, kahit hindi siya sigurado sa ginagawa niya. Pansin din ni Nicole na wala talagang presyo ang mga pinipresenta ni Brandy. Doong parte pa lang, kinabahan na siya. Subalit sa pagpipilit na makibagay, sumunod siya sa agos ng pag-uusap. Sa pag-aakala naman na ang pinakamanipis na kwintas doon ang pinakamura, yon ang kanyang naisipang piliin. Mukhang nakahanap ka na ng bagay sa iyo, mama. Yan na ba ang the one? Oh, bagay nga talaga sa'yo, sis. Nako, mas elegant ka pala tingnan kung may suot kang kwintas. Try mo rin yung ibang kasama sa set. Tingnan natin kung mas maganda. Okay na ako rito sa kwintas. Baka kasi masobrahan na kapag kinumpleto ko pa. Ay hindi, walang sobra kapag marunong ka magdala ng alahas. At sigurado akong kaya mo yon, sis. Sige na, subukan mo na yung kasama niyan. Ay, bongga! Tama ka talaga sa taste mo, Madam V. Ano, Ma'am Nicole? Magdadagdag pa ba kayo ng ibang set? May iba pa akong ganyan na naiba lang ng design. Wait, kukunin ko lang. Pakiramdam ni Nicole, nahulog siya sa isang patibong. Natagpuan niya na lang ang sariling pinanonood ang alahero na binabalot ang kanyang mga pinamili. Tama ang hinala niyang sobrang mahal ng presyo. Kaya buti na lang at napigilan niya ang dalawa sa pag-iengganyo sa kanyang magdagdag pa. Habang masaya si Vina at Brandy sa isang matagumpay na namang transaksyon, si Nicole naman ay binibilang na sa isip ang ginastos na pera. Halos walang matira sa perang para sana sa pang-enroll ni Dayan. Ngunit sa halip na mabahala, mas nanabik pa si Nicole sa pagyayabang sa bagong biling alahas. Ito po ba ang bagong school ko, Mama? Oo, anak. Tapos dito rin si Charmaine kaya magkasama pa rin kayo. Yay! Saglit, anak ha. Huwag kang lalayo sa tabi ko. May kakausapin lang ako. Agad na nilapitan ni Nicole ang school personnel para mapagtanungan. Sa sobrang willing niya kasi sa bago niyang nakahiligan, nawala na sa isip niyang i-enroll ang anak. Dahil wala rin siyang perang pang-down, ang balak niyang gawin muna, magtanong-tanong sa papasukang school ni Dayan. Ginawa niya lang na rason kay Fidel na balak niyang ilibot ang bata para maging pamilyar sa school para hindi ito magduda sa lakad nilang mag-ina. Hello, sir. Pwede po bang matanong kung hanggang kailan yung enrollment for elementary? Hanggang bukas na lang po, ma'am. May i-enroll po ba kayo? Pwede ko na po kayong tulungan ngayong mag-process kung kumpleto na kayo sa requirements. Ito po yung listahan. Patingin nga po. Ay, sayang. Nakalimutan ko yung baptismal ng anak ko. Balik na lang kami bukas. Salamat, sir, ha. Tara na, anak. Umuwi na tayo. Mama, hindi ako magpapapicture tulad nila. Bukas na, anak. Makakakuha ka rin para sa ID mo. Agad na niyayang umalis ni Nicole ang anak kahit na gusto pa sana nitong maglibot-libot. Ngayong nalaman niyang gahol na siya sa oras at bukas na lang ang pinakahuling pagkakataon para ma-enroll niya si Dayan, nawalan na siya ng pagpipilian. Bukod kasi sa nagagamit niya para magyabang sa mga grupong kinabibilangan ni Vina,
Wala nang ibang pakinabang sa kanya ang alahas na binili. Maaari niya itong ibenta ngunit tila mas pipiliin niya na lang na mangutang kaysa gawin ang bagay na yon. Ngayon, ang natitirang nakikita niya lang na paraan, lumapit sa taong alam niyang makakatulong sa kanya. Oh, Nicole, kaalis lang ni Vina eh. Di mo na naabutan. Baka mamayang gabi pa ang balik nun. Nasabihan mo ba siyang pupunta ka? Hindi, Ramon. Ikaw talaga ang sinadya ko rito. Busy ka ba? Hindi naman. Maupo ka. Bakit? May problema ba? Ah, nakakahiyaman pero magbabaka sakali sana ako kung pwedeng makahiram. Pasensya na kung biglaan pero wala na kasi akong ibang malapitan. Para lang sana sa tuition ni Dayan. Nagipit talaga kami. Babayaran kita, pangako. Natahimik si Ramon at nag-isip-isip. Bukas naman siya sa pagtulong lalo na sa pamilya ni Fidel. Subalit nagtaka siya dahil ito ang unang beses na lumapit ang asawa nito tungkol sa pinansyal na bagay. Nang mapansin naman yun ni Nicole, mas pinaigting niya ang pagkukunwaring nahihirapan. Sa pag-arte niyang yon na parang paiyak na, bigla namang hindi nalaman ni Ramon ang gagawin. Nabura noon ang agam-agam niya dahil baka nga malala ang pinagdaraanan ng pamilyang malapit sa kanila. Pasensya na. Hindi ko na rin kasi alam ang gagawin ko. Pero kung hindi talaga pwede, salamat pa rin, Ramon. Pasensya na sa abala. Teka, Nicole. Hindi naman sa ayaw ko. Actually, hinihintay ko lang din na humingi ng tulong sa akin si Fidel. Sa tagal ko ba naman nag-aalok sa kanya, nagulat lang din ako. Magkano ba ang kailangan? Sigurado ka? Oo naman. Ano ka ba? Para na namin kayong pamilya, no? Sa taas ng pride ni Fidel, ang laking bagay nitong sa wakas, matutulungan ko na siya sa paraang kaya ko. Tungkol pala dyan, Ramon. Pwede bang hindi to malaman ni Fidel? Ikaw na nga ang may sabi na mataas ang pride nun. Kaya hindi ko talaga to pinaalam sa kanya. Ako lang tong lumapit sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ako rin na magbabayad kahit paunti-unti. Gusto ko lang talaga kasing makatulong sa gastusin. Gagawa ako ng paraan para makabayad sa'yo. Naguluhan man doon si Ramon, nakuha niya rin ang punto ni Nicole. Bilang kilala niya na ang ugali ni Fidel, sigurado siyang aalma yun sa balak niyang pag-abot ng pera. Nang matagumpay na napasa kamay ni Nicole ang pera, kinabukasan, na-enroll na nga niya si Dayan. Matapos malutas ang problema niya, bumalik siya sa kanyang naumpisahan. Ang unang paghawak ni Nicole sa mamahaling alahas ang naging mitsa ng kanyang paglala. Simula noong araw na yon, tuluyang ginampanan niya ang pagiging sosyalera at nakikisabay na sa klase ng mga taong noon ay nakikita niya lang mula sa malayo. Buti naman at nakapunta ka. Halika rito. Ipapakilala kita sa mga nanay sa school ng mga anak natin, sis. Akala ko kasi last time hindi ka na nakaabot. Kaya una ko na silang na-meet. Sorry, sis, ha? Ayos lang, sis. Pero hindi ba nakakahiya? Baka maasiwa sila kung bigla na lang may sasali sa grupo nyo. Ay, ano ka ba? Tao rin niya mga yan, ano? Huwag ka mag-alala. Kasama mo naman ako sa lahat ng oras. Mga mare, ito nga pala si Nicole. Isa rin sa mga mommies na makakasama natin this school year. Na late lang siya kasi galing pa sila sa bakasyon ng husband niya. Ha? Ay, oo. Kauuwi lang namin. Sana ayos lang na makijoin ako. Nakuha kaagad ni Nicole ang pinahihiwatig ng tingin ni Vina. Sumakay na lang siya sa pagsisinungaling nito para hindi na siya mahirapang lusutan ng sitwasyon. Maayos na binati naman siya ng grupo. Napag-alaman niyang ang iba sa mga babaeng yon, asawa ng mga politiko, negosyante at mga importanteng tao. Subalit kahit na ganon, panay ang papuri nila sa kanyang pananamit at suot na alahas. May sumobra sa binigay ni Ramon na sa halip na itago ni Nicole, binili niya ng magarang damit. Ngayon, ikinatuwa niyang doon niya nga winaldas ang pera. Sa mga ganitong pagkakataon, nakakalimutan ni Nicole na hindi talaga siya tunay na kabilang sa ganitong mga tao.
Lulong na lulong siya sa hiram ng mga sandali kahit alam niyang may kabayaran yon sa huli. Mama, di ba po may regalo akong money galing kay Ninang nung birthday ko? Sabi mo pa bibili tayo ng toys. Gusto ko po nito. Bahay para sa mga dolls ko. Ay, nasabi ko ba yun, Nak? Nako, tinatago pa yun ni Mama para marami ka talaga mabili. Ibibigay ko na sa'yo sa Pasko para surprise. Matagal pa yun, Mama eh. Nicole, kanina pa tumatawag yung delivery sa labas. May parcel ka raw. Ay, sandali. Wait, anak ha. Sa susunod na kita bibilan, okay? Promise, magugulat ka na lang may bahay na yung manika mo. Nagtatampo man ang bata. Wala naman itong nagawa pa nang tapusin na ng nanay niya ang usapan. Pagkahawak pa lang nung nakaraan ni Nicole ng pera galing sa regalo ng mga ninang at ninong nito, umorder na siya kaagad ng panibagong mamahaling gamit. Alam niyang pagkasapit ng bagong okasyon ay mga kaibigan din nila ang bibili ng regalo para sa bata kaya kampante siyang gastusin ng pera. Laking bagay din na hindi nakikialam ang asawa niya sa natatanggap ng anak kaya si Nicole ang may kontrol kung saan ito gagamitin. Sa katagalan nga lang, nagdududa na si Fidel sa sunod-sunod nitong paggastos. Ano na naman yung pinamili mo, Nicole? Parang lagi ka na yatang may tinatanggap na parsela. Hoy, wag mong sirain ang mood ko, Fidel ah. Galing naman sa income ko tong pinanggagastos ko. Saka ka na makialam kapag nanghingi na ako sa'yo. Nagtatanong lang naman ako. Kasi kung may extra ka naman, sa alip sa mga gamit na hindi naman makakain, baka pwede mong iambag sa grocery natin. Ay hala, minsan mula akong makita masaya gamit ang sarili kong pera, nagsisimula ka na manghingi ng ambag? Hoy, obligasyon mo yan bilang padre de pamilya, Fidel. Yung ibang lalaki nga halos gawing rey ng asawa nila, tapos ako pipigilan mo sa konting kasiyahan ko na to? Hindi naman sa ganun, mahal. Anong hindi ganon? Kung naghanap ka ng ambag, isipin mo kung sinong all-around na nag-aasikaso sa bahay na to at sa inyong mag-ama. Nakakasama ka ng loob. Bahala nga kayo mag-asikaso ng kakainin nyo ngayon. Buisit. Pabagsak na sinara ni Nicole ang pinto ng kwarto nila dala ang natanggap niyang parsel. May samama ng loob sa dibdib niya. Tinuring niya na lang na mabuting bagay ang pag-aaway nila ni Fidel. Ang mangyayari, ang lalaki pa ang kalaunang susuyo sa kanya. Sa kabilang banda naman, Salamat sa lahat ng mga dumalo ha. Sana ma-enjoy nyo mga hinanda namin mag-asawa sa pagsama at pagsuporta sa amin sa nakalipas na mga taon. At lalo na sa lahat ng mga taong bumubuo sa kumpanya natin. Maraming salamat. Cheers! congrats bro ah. Talagang swerte ako sa naging boss ko. Nako, congrats ka mo sa atin. Hindi ko naman ito makakamtan kung hindi ka umaalalay sa akin palagi. Kung hindi mo nga lang ako pinigilan baka na special mention na kita. Congratulations, Ramon. Isang malaking selebrasyon na naman ang ginanap sa mansyon ni na Ramon at Vina. Ipinagdiriwang nila ngayong gabi ang anibersaryo ng kanilang kumpanya, kasabay ng pasasalamat sa tuloy-tuloy na dating ng proyekto sa kanila. Ang ganda ng tulong nito kay Fidel at bilang asawa, damay rin siya sa pakikinabang nito. Nang ilibot ni Nicole ang tingin sa paligid, hindi niya mapigilang makaramdam ng pagkabilib sa sarili. Kung dati kasi, kailangan niya pang wag ipahalata na mumurahin ang kanyang damit. Ngayon, kaya niya nang ibalandra ang suot na nabili niya sa di birong presyo. Naputol nga lang ang kanyang pagmumuni-muni nang umiiyak na lumapit si Dayan. Mama, yung princess shoes ko po nasira na naman. Ay, naku naman talaga. O sige na, tahan na. Baka may makarinig pa sa'yo. Halika, hubarin mo muna yan. Lalagyan natin ulit ng glue. Hala, bakit naman umiiyak ang Dayan namin? Ano nangyari, sis? Ayan, nasobrahan siguro kakalaro kaya natuklap yung suot. Ikaw naman kasi anak, nasabihan ka na ni mama na wag tumakbo kapag nasa ganitong event tayo, di ba? Pang ilang sapatos mo na ba tong nasira? Wag mo nang pagalitan, sis. Normal lang naman yan kasi bata. Samahan nyo na lang ako sa taas. Pahihiramin ko muna siya ng shoes ni Charmaine. Kawawa naman tong inaanak ko. Pasimpleng itinago ni Nicole ang dalang glue sa kanyang bag. Noong nakaraan pa talaga nasira ang suot ni Dayan. Pilit niya lang inayos para makaiwas sa gastos.
Nangihinayang kasi siya sa pera na pwede niya namang magamit sa pansariling luho. Alam niyang mali yun, ngunit kung ganito lang din naman na may kaibigan silang handang sumalo at tumulong, ayaw niyang tanggihan ng grasya. Nang makaakyat naman sila at inimbitahan papasok sa kwarto ni Charmaine, doon siya mas lalong nainggit. Katabi kasi ng kwartong pambata, isang walk-in closet na animoy display sa mall sa dami ng sapatos at damit. Wow, Ninang! Nagbebenta po ba kayo ng shoes? Nako, hindi. Kay Charmaine lang yan lahat. Pili ka na dyan ang gusto mo, Iha, para makabalik na tayo sa party. Ang gara niyo pala talaga, sis. Kahit bata pa lang si Charmaine, may ganitong koleksyon na. Ano pa kaya kapag nagdalaga? Ay, nasabi ko nga rin yan kay Ramon, na baka kako masobrahan at maging spoiled si Charmaine. Maswerte na lang talaga kaming mag-asawa at sobrang humble ng batang yon. Hindi ko na rin pinigilan si Mister at nag-iisang prinsesa niya yung anak namin eh. Sa bagay, kung ako rin naman kasing yaman nyo, aba, baka buong mo lang ibigay ko sa anak ko. Ganun man ang binitiwang salita ni Nicole, may mapait sa kanyang damdamin na muling umusbong. Hindi niya man lang manamnam ang kaninang pag-iilusyon. Sinampal agad siya ng katotohanan na malayo pa rin siya sa level ni Vina. Siya pa rin ang taong tagatanggap lang ng bigay. O ano, inaanak, nakapili ka na ba ng gusto mong shoes? Ito na lang po, Ninang. Patingin? Ay, nasama pala to dito. Naku, masikip na to kay Charmaine, dear. Sa'yo na lang to, ha? Wait, kunin ko pa yung iba. Sayang naman kung itatapon. Hala, sobra-sobra na to, sis. Hiram lang sana kami. Ang dami nito, oh. Hayaan mo na, kesa naman masira lang dito yan. Buti nang mapakinabangan. Yung iba dyan sinukat lang tapos nung di kumasya tinambak muna. Tanggapin mo na, okay? Ipapahatid ko lahat to kay Yaya sa sasakyan nyo para hindi ka na mahirapan sa pagbitbit. Tara na sis, bumalik na tayo sa party. Sa huli, wala ring nagawa si Nicole kahit subukan niya pang umalma. Pagkabalik nila sa party, dumiretso na si Dayan para maglaro ulit habang naiwan naman si Nicole na mag-isa sa kalagitnaan ng kasiyahan. Agad ding tinawag si Vina ng mga matatandang bisita na sa postura pa lang halata nang may ibubuga sa buhay. Napabuntong hininga na lang siya at piniling hanapin na lang si Fidel para yayain itong umuwi. Nilibot niya ang kaloob-looban ng bahay. Nang marinig niya ang boses ng asawa sa bandang veranda, pinuntahan niya yun. Napahinto lang siya nang matunugan na seryoso itong nakikipag-usap kay Ramon. Sa hindi malamang dahilan, nagtago siya sa gilid para makinig sa dalawang lalaki. Mas dadami ng kukuha sa atin para sa projects niyan, panigurado. Kapag may malakihan ka dyan, sabihan mo ko bro ha. Lumalaki kasi ang bayarin sa school ni Dayan eh. Mukhang kailangan ko na talaga mas lalong kumayod. Oo naman, ikaw pa ba? Pero speaking of malaki ang projects, ayaw mo na ba talagang balikan yung sa forest area dati bro? Sobrang laking kita yun kung sakali. Hinahanap kasi ngayon ng mga foreign investors yung may nature scenery. Yung parang refreshing, kumbaga. Nako, nasubukan ko na lahat ng style dati. Pero sobrang higpit talaga ng kapitan nila. Ayoko namang ipilit na ibenta sa atin yung property. Baka ako pa yung mapahamak. Ayoko namang isugal ang buhay ko ron, nako. Ano, hinabol ka ba ng itak o tinakot na sasaktan, bro? Hindi, kakaiba nga. Basta hindi ko maipaliwanag. Basta ayoko nang bumalik dun. Ibang malaking project na lang ibigay mo, bro. Ay, ikaw ang bahala, bro. Pero sayang din yung halaga nun kapag sumaksis. Baka kahit hanggang high school kaya nung makover yung tuition ng anak mo. Eh di ba dun din galing yung misis mo? Nagpanting naman ang tenga ni Nicole sa narinig. Mas lalo siyang naintriga nang kumpirmahin nito na ang pinanggalingan niyang baryo ang pinag-uusapan. Nakuha rin ang interes niya nang sambitin ni Ramon ang halaga ng proyektong nabigong kunin ni Fidel. Hindi niya alam kung bakit grabe ang pagtutol ng asawa niya sa ganong oportunidad, ngunit bilang pamilyar siya sa baryong yon, naisip niyang baka pwedeng siya na lang ang sumalo. Hinintay niyang matapos ang dalawa sa kwentuhan at makaalis si Fidel. Nang makita niya si Ramon na mag-isa na lang, agad niya itong nilapitan. Oh, Nicole, kaalis lang ni Fidel. Hindi ba kayo nagkasalubong? Nakita ko nga siyang paalis pero ikaw sana ang gusto ko makausap, Ramon. Or tungkol saan?
Sa utang mo ba, Nicole? Ha? Ay, hindi. Ibig ko sabihin, hindi ko naman nakakalimutan yon. Ano lang, iba naman 'to. Narinig ko kasi yung pinag-uusapan niyo kanina ni Fidel na tungkol sa baryo namin. Malapit ako sa kapitan do'n tapos kabisado ko pa ang ugali ng mga tao sa'min. Baka lang naman. Ganun ba? Salamat dahil gusto mong tumulong, Nicole. Pero kasi may sariling proseso yung trabaho ng asawa mo sa mga projects na binibigay ko. Medyo komplikado kaya baka mahirapan ka. Kailangan may papirmahang dokumento tsaka dapat maayos ang negosasyon. Balak nang tapusin ni Ramon ang pag-uusap, ngunit ayaw namang palampasin ni Nicole ang pagkakataon. Desperada na siyang makahawak ng malaking pera at hindi siya makakapayag na hindi niya makukuha yun. Alam kong hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero mabilis naman ako matuto. Hindi naman ako mag-a-apply ng trabaho sa inyo. Ang hinihilin ko lang sana itong isang pagkakataon na 'to. Pakiusap, Ramon. Gusto ko lang talagang makatulong sa pamilya ko at makabayad na rin sa utang ko sa'yo. Hindi talaga ako sigurado rito, Nicole. Pag-isipan mo mabuti, Ramon. Kita mo ang timing? Saktong nandito yung dati nakatira sa lugar na gusto mong kunin. Ilang araw lang, kaya kong makuha ang importanteng pirma at papeles na kailangan mo. Ay sige, pero napagsabihan na kita ha. Hindi to ganito kadali. Sana lang wag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan kung binigay ko to sa'yo, Nicole. Labis ang galak ni Nicole nang pumayag si Ramon sa alok niya. Sa sumunod na araw, inaral niya ang kailangang gawin. Sinempo niya kung kailan magbibigay ng proyekto si Ramon kay Fidel ang balak niya para hindi ito magtanong kung sakali. Nang makaalis na ang asawa niya, ibinili niya si Dayan kina Vina na agad naman itong tinanggap. Nagsinungaling siya rito na may sakit ang nanay niya kaya kailangan niyang umuwi ng probinsya. Pasensya ka na, sis Abala, ha. Wala na kasi akong iba mapag-iiwanan kay Dayan. Biglaan lang din kasi itong tawag sa akin. Nasakto pa na wala rin dito si Fidel. Ano ka ba? Walang problema. Okay nga tong may makakasama si Charmaine. Ikaw ang mag-ingat sa biyahe mo, sis. Ipagdadasal kong gumaling na ang nanay mo. Salamat talaga, sis. Mama, di ba ako pwedeng sumama? Gusto kong makita si Lola. Sorry, anak, pero mahaba kasi ang biyahe at hindi ko sigurado kung safe para sa'yo. Tapos may school ka pa ngayon. Sa susunod na lang, ha? Magpakabait ka sa ninang mo, ha? Babalik din ako agad. Labag man sa kalooban ni Nicole na bumalik sa baryo na tinalikuran niya, pinilit niyang sarili na tahakin muli ang daan na ang akala niya kanya nang mababaon sa limot. Bumalik sa alaala niya ang huling gabi bago siya umalis, kung paano sila nag-away ng kanyang ina. Hindi pa man siya nakakarating, hinanda niya na ang sarili sa sasalubong na galit nito. Ngunit taliwas sa kanyang hula ang nangyari. Nang masilayan ni Rosenda ang mukha ng kanyang anak, isang mahigpit na yakap lang ang kanyang ibinigay. Kita sa maluhaluhang mata nito ang pangungulila sa anak. Nicole, anak ko, saan ka ba nanggaling na bata ka? Bakit ngayon ka lang umuwi? Ilang taon kitang hinanap pero bigo lagi ako. Pasensya po sa lahat ng kasalanan ko, Nay. Alam kong ang kapal na mukha kong humarap sa inyo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Pero sana po, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Ano ka ba naman, Iha? Kalimutan na natin yun. Iwanan natin ang pangit na nakaraan. Ang mahalaga ngayon, nandito ka na. Sapat na sa akin na makitang walang nangyaring masama sa iyo sa nakalipas na taon. Kumusta ka nga pala? May asawa ka na ba? Oo, Nay. Kami pa rin nung lalaking sinamahan ko noon. Alagang-alaga niya kami mag-ina. Ay nako, tutol ako dati sa lalaking yon. Pero ngayong nakikita kitang masigla, tatanggapin ko na. Pero ano ka mo? Mag-ina. May mga apo na ba ako sa'yo, anak? Opo, isang babae lang po, Nay. Dayan ang pangalan. Ito yung picture niya, oh. Sa susunod ko na nga po siya madadala rito kasi may pasok pa yung bata. Tuwang-tuwa si Rosenda nang makita ang litrato ng kanyang apo. Halatang biboy itong bata. Nangihinayang man siya sa mga panahon na wala siya sa buhay ng kanyang anak.
Masaya naman siya dahil nabura ang kanyang dati pang pangamba na sumama ito sa masamang tao. Ngayong bumalik na si Nicole sa bahay niya, ang nais niya na lang gawin, bumawi para puna ng nakaraang nagpadala siya sa galit na naging rason sa noong paglisan nito. Napakagandang bata naman itong apo ko. Kahawig mo siya anak nung bata ka pa. Kuhang-kuhang ngiti mo oh. Oo nga po. Hay, ang kulit na niyan ngayon, Nay. Ang bilis lumaki. Mamaya mas matangkad pa sa akin. Buti naman at mukhang maganda ang buhay ng apo ko, anak. Pasensya ka na at kinulang talaga tayo noon, ha? Wala na po yun, Nay. Gaya ng sabi mo, iwan na natin ang nakaraan. Magaan ang naging kumustahan nilang mag-ina hanggang sa gumabi. Nang ilibot ni Nicole ang paningin sa kabuuan ng dati nilang bahay, bukod sa ibang kinumpuning parte, ganun pa rin ang estilo. Pinilit niya na lang na wag pansinin yon kahit hindi siya gaanong komportable. Sa isip niya, kailangan niya munang tiisin ang bahay na yon. Dapat gumaan muna ang loob ni Rosenda sa kanya bago humanap ng tiyempo para masagawa ang kanyang ipinunta sa lugar na ito. Parang wala na yatang masyadong mga tao rito, Nay. Hanggang si Alisa na ba sila? Naku, tanghali na kasi kaya hindi mo na naabutan, nak. Ah, so wala pong umalis kahit yung kaedaran ko dati? May isa siguro o dalawa akong nabalitaan na lumuwas pero karamihan sa mga kaibigan mo dati, dito na nagsipagbuo ng pamilya. Nako, magugulat yun kapag nakita ka mamaya. Tama nga sa sinabi si Rosenda. Nang pahapon na at nilibot nila ang kabuuan ng baryo, doon na nagsulputan ng mga tao. Mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga ito at bukod sa saya, may pagkamangha rin siyang nakikita sa mga mata nila. Hindi niya maiwasang magyabang, lalo pat sinadya niya na magsuot ng mamahaling damit at mga alahas. Gusto niyang ipakita na sobrang layo na niya sa dati niyang katauhan. Nay, nasaan po pala si Kapitan Tino? Kanina ko pa hindi nakikita. Dati naman laging una yung kung bumati sa dayo o balikbayan dito sa atin. Matagal na siyang wala, anak. Mga 2 taon na ang nakalipas. Ano? Sino ng kapitan ngayon? Ay, nakalimutan ko bang sabihin sa'yo. Ako na ang kapitan ngayon, anak. Wala namang kasing ibang nagtsatsagang tumulong doon dati sa matanda. Kaya nung nawala siya, ako na rin ang sumunod na nahalal dito. Pasensya ka na't hindi ko nasabi kaagad. Ganun ba? Grabe naman pala, Nay. So kayo na yung humahawak ng mga importanteng bagay at obligasyon nitong baryo? May sariling opisina pa kayo? Sa liit na populasyon dito, hindi na yun importante. Kung may kailangan man ako, sa bahay lang yun lahat. Doon din naman lagi ang takbo ng tao rito sa atin. Tumuon ang isip ni Nicole sa bagong kaalaman na si Rosenda na ang naging kapitan sa lugar nila. Natuwa siya dahil tila mas lalong pinagaang para sa kanya ang sitwasyon. Ang kailangan niya na lang intindihin kung saan ang eksaktong pinaglalagyan ng papeles. Kinagabihan, sinamantala niya ang pagkakataong abala si Rosenda. Nang maalala niya kung saan dati tinatago ng nanay niya ang mga papeles nila, doon siya nagbakasakali. Hindi naman siya nabigo at agad itinago ang kanyang hinahanap. Subalit nang ibabalik niya na ito, saktong pasok ni Rosenda. Anak, handa na ang hapunan. Oh, anong ginagawa mo dyan? May hinahanap ka ba? Yung mga litrato ko lang po nung bata ko, Nay. Meron pa ba ako nun? Sinubukan ko lang hanapin. Bala ko kasing ipakita rin kay Dayan. Naalala ko lang yung usapan natin kahapon tungkol sa pagkakahawig namin, Nay. Ganun ba? Naku, pasensya ka na talaga, Iha. Gawa kasi ng hirap ng buhay natin dati. Hindi kita napakunan ng litrato. Kung meron man, hindi natin natupos dun sa developan kasi salat tayo nung nag-aaral ka pa. Ay, sige ayos lang po, Nay. Huwag na kayo malungkot. Pwede naman tayong kumuha ng maraming alaala ngayong pambawi. Gutom na ako. Kain na lang muna tayo, Nay. Nababakasan man ng konsensya ni Nicole si Rosenda, mas lalo namang umigting ang desisyon niyang ibenta nga ang pinakamamahal na lugar ng ina.
Kinabukasan naman, hindi pa tumitirik ang araw, palihim na umalis si Nicole. Nag-iwan lang siya ng iilang alahas at pera para sa ina bilang pakimkim. Yun na ang huling regalo niya sa tuluyang pag-alis sa baryo. Pagdating sa syudad, agad naman niyang iprinisenta kay Ramon ang mga papeles at ilan pang kailangan para sa pag-aproba ng bayad sa may-ari. Ang nakasaad doon, pangalan at lagda ni Rosenda. Ngunit ang lahat ng halagang yun, mapupunta kay Nicole. Wow, ang bilis ah. Hindi ka man lang inaabot ng 1 linggo, Nicole. Paano mo nagawa to? Nag-iba na kasi ang kapitan sa lugar. Yung dati kasi matanda na, kaya ayaw padala kahit malaki ang pera. Pero yung tao ron ngayon, mas open-minded. Pagkasabi ko ng offer, nakita niya agad ang potensyal, kaya napapayag ko. Malapit din sa akin, kaya nagtiwala siya agad. Naku, tama lang pala na binalikan ko tong project at ikaw ang pinapunta ko. Salamat, Nicole. Makakaasa kang advance kung ibibigay ang komisyon mo. Dadagdagan ko pa. Salamat din sa pagkakataon, Ramon. Ibawas mo na lang dun ang hiram ko, ha? Siya nga pala, yung bayad mo sa property, mga ilang araw yun maaprubahan. Kailangan kasi ng mga tao dun para makapag-relocate sila. Nag-aalala rin kasi ako kung paalisin sila nang wala silang hawak. Huwag kang mag-alala. Ipoproseso namin yun sa lalong madaling panahon. Sure ako na magsisipila ang foreign investor sa project na to. Di rin matatagalan at mababayaran kayo kaagad. Dala ang pangakong yon. Matagumpay na umuwi si Nicole pagkatapos magpasalamat sa mag-asawa sa pagbantay sa anak niya. Nang sumunod na linggo, sabay ang dating ni Fidel at pagpasok ng perang komisyon sa kanyang account. Maligaya man, hindi niya ipinahalata rito ang saya. Ang inuna muna niya ang pagbili ng damit na kakailanganin niya sa pag-alis. May pinapangarap siyang puntahang cruise nung wala pa siyang pera. Kaya ngayong may hawak na siya, hindi na siya nag-atubiling puna ng pangarap na yon. Patago ang pagproproseso niya ng lahat kaya nung isang araw na hindi na siya mahagilap, halos magulantang si Fidel. Oh, nakabalik ka na pala, bro. Kailan ka nakauwi? Nung nakaraang linggo pa, bro. Pumunta ba rito si Nicole? Ay, hindi ko nakita, bro eh. Last week pa yung huling punta nun dito. Ano ba nangyari? Naku, nag-away ba kayo? Kagabi ko pa hindi mahanap eh. Pinag-mall niya lang kami mag-ama tapos pag-uwi namin wala na siya. Wala na rin yung ilang gamit niya kaya akala ko sumama kay Vina mag-relax. Oh, anong problema, Fidel? Eh, hinahanap niya si Nicole eh. Nakita mo ba, Han? Hindi rin, Han. Nung sinundo niya si Dayan dito, nakalimutan niyang bitbitin yung school bag ng bata, kaya ako na lang ang nagdala sa school. Pero hindi ko naman siya nakikita ron sa tuwing hinahatid ko si Charmaine. Natawagan mo na ba, Fidel? Lahat sila sumubok sa pagkontak kay Nicole ngunit patay na talaga ang telepono nito. Nang sumunod na araw, doon na kinabahan si Fidel at sinubukan ng ipagkalat ang paghahanap niya sa asawa. Subalit bago pa man niya gawin yon, nakatanggap siya ng mensahe galing sa hindi kilalang numero. Nakasaad doon na ligtas siya at gusto niya munang mapag-isa. At nang mabasa ni Fidel na galing yun kay Nicole, halos sumabog ang kanyang emosyon. Iyan lang yung laman ng message? Wala man lang paliwanag, halos mabaliw tayo kakahanap. Eh, kumalma ka muna, Han. May nakwento ba siya sa'yo dati na pwede niyang puntahan? Yung paalam niya last time na pupunta siya sa nanay niya, hindi ba alam mo naman kung saan yon, Fidel? Kumunot ang noon ni Fidel sa bagong kaalaman, habang nanlaki naman ang mata ni Ramon sa napagtanto. Doon nila nalaman na magkaiba pala ang rason na binigay sa kanila ni Nicole nang iwan nito si Dayan sa puder nila. Buong akala ni Ramon dahil sa proyekto kaya ito umalis. Ngunit ang alam lang ni Vina dahil yun sa may sakit nitong ina. Prinoseso ni Fidel ang impormasyong lingid sa kanyang kaalaman at agad siyang nagpasya na hanapin doon si Nicole. Sasama na lang ako, bro. Gusto ko rin ipaalam sa kapitan doon na sa susunod na linggo sisimula ng pag-demolish sa lugar. Han, ikaw na muna ang bahala sa mga bata, ha? Teka, anong demolish? Ano na naman to? Ay, naku kasi, bro. Si Nicole yung pinakausap ko sa kapitan kasi baryo nga naman nila. Eh, mapilit kasi, kaya pinagbigyan ko na. Naging successful naman yung deal. Nung tinignan ng abogado, legit naman yung mga papeles. Tinatapos na rin ang proseso.
Napasa ko na rin kasi yung bayad kaya akala ko okay na. Ano? Nagbayad ka kahit hindi ka sigurado? Hindi mo nakaharap yung sinasabi mong kapitan? Akala ko ba negosyante ka? Huwag ka sa akin magalit, Fidel. Biktima lang din ako. Di ko na maakalain na gagawin niya yun. Pamilya na ang turing ko sa inyo kaya binigay ko yung buong tiwala ko. Kumalma muna kayong dalawa, pwede ba? Puntahan niyo muna yung baryo na yon para makasiguro kayo pareho. Walang malulutas kapag pati kayo nag-away. Hindi na nila pinalipas ang umaga at agad na silang bumiyahe papunta sa baryo. Gulat man sa dumating na sasakyan sa tapat ng kanyang bahay, nakilala agad ni Rosenda ang mukha ni Fidel kaya akala niya kasunod nun ay si Nicole. Nabigo siya nang hindi niya kilalang lalaki ang bumaba. Magandang araw ho. Hindi ko sigurado kung natatandaan niyo ko pero ako po si... Fidel, ikaw yung lalaking nangahas na kumuha sa uni kaiha ko. Anong pinunta mo rito? Pasensya na po sa estorbo. Gusto ko lang po sanang itanong kung nandito si Nicole. Ilang linggo ko na po kasi siyang hindi mahanap eh. Tabay hindi ko rin alam, iho. Pumunta lang yun dito ng mga 2 araw tapos nawala na parang bula. Ano bang problema at may kakaiba yatang nangyayari sa anak ko? May ginawa ka ba sa kanya? Actually, siya po ang may ginawa. At sino ka naman? Doon na nagpakilala si Ramon at walang kaabog-abog na sinabi ang kanyang pakay. Nang marinig yun ng ginang, muntik na siyang mabuwal na agad namang inalalaya ni Fidel. Pinipilit man niya ang sarili, ngunit wala siyang maalala na may pinirmahan siya tungkol sa pagbebenta niya ng lugar nila. May isang naiisip na posibilidad si Rosenda, ngunit pilit niyang ayaw paniwalaan na kaya siyang ipagkanulo ng sarili niyang anak. Kaya naman pagalit niyang binweltahan si Ramon. Ako na ang bagong kapitan sa lugar na ito. Wala akong matanda ang nakaharap kita kaya paanong mabibenta ko sa iyo ang lugar na ilang taon naming inaalagaan? Hindi man po kayo, pero pirma at pangalan niyong nakasaad sa mga papeles na to. Lalo na po ito, kayo po mismo ang may-ari nito, hindi ba? Akin na nga yan. Paano napunta sa iyo yan? Sa proyektong to, maayos po ang naging proseso. Si Nicole mismo ang nagbigay nitong lahat. At kung meron mang may pananagutan dito, siya rin yun. Kahit ilabang po natin to sa korte, hindi po kayo mananalo. Kinalulungkot ko ang nangyari. Pero katulad ng sinabi ko kanina, nakalagay din mismo rito na kailangan yung lumipat sa lalong madaling panahon. Pinaliwanag ni Ramon ang nangyaring transaksyon sa pagitan nila ni Nicole. Mas naliwanagan si Rosenda na ang tunay nitong pakay, gamitin lamang siya at hindi ang makipagbati. Nang makaalis ang 2 lalaki, tahimik na napaisip si Rosenda. Kuminang naman galing sa isang sulok ang iniwang gintong kwintas ni Nicole na parang nang uudyok. Doon niya napagpasyahan na kung kaya nitong gamitin ang sariling ina para lang sa pera, ipatitikim niya rito ang bagay na mula noon pa nito inaasam. Kaya sa pagsapit ng gabi, inakyat niya ang bundok na sagrado sa kanilang baryo. Pumasok siya sa kuwebang may maliit na altar at sabay na inilahad ang kwintas na dala. Tinawag niya gamit sa lihim na lengguwahe ang mga ahas ng kalikasang matagal niyang inaalagaan. Doon niya sinumbong ang kanyang hinanakit at kaakibat ng dasal, inasa niya rito ang pagtuturo ng leksyon sa kanyang anak. Sa kabilang banda naman, Excuse me, Miss OMG! Nandito ka rin pala, Ma'am Nicole! Akala ko kanina kung sinong makinang na tao. Grabe nga naman ang pagkakataon at nakita kita rito sa cruise. Kasama mo ba ang family mo? Ikaw pala, Brandy. Hindi ko sila kasama ngayon. Regalo sa akin to ng asawa ko kasi, alam mo na, kapag mami laging pagod, kaya paminsan-minsan hinahayaan niya akong mag-unwind mag-isa. Ay, ang sweet naman pala ng husband mo. Sana all. Bago ko pa makalimutan ang pinunta ko rito, napansin ko kasi kanina na makinang ka, ma'am. Galing ka po ba sa spa? Parang kailangan mo na pong banlawan yan. Mambobola ka talaga kahit dito, Brandy. Hindi naman masyado ang glow ko ngayon. Ha? Ay, hindi po ganun ang ibig ko sabihin. Seryoso po, kumikinang po kayo.
Yung tipong hindi normal? Tignan niyo po dyan sa salamin. Naku, mukhang hindi nga kayo nabanlawan na maayos. Naudlot ang malapad ng ngiti ni Nicole nang makita ang kanyang refleksyon. Sobrang dilaw noon na para na siyang kumikinang. Napahiya na siya sa kaharap kaya dali-dali siyang nagpaalam na bumalik sa sarili niyang kwarto. Kaya naman pala todo tingin sa kanya kanina ng mga taong madaanan niya. Ang akala niya, gandang-ganda ang mga ito sa kanya. Nang magbanlaw siya ng ilang beses nang hindi pa rin nawawala ang pagkadilaw sa kanyang balat, doon niya naalalang hindi pala siya nagpaspa, kaya imposibleng yun ang nagdulot ng kanyang paninilaw. Nang hindi yun kumupa sa kahit anong kuskus niya, doon na siya nabahala. Hindi to pwede. Ngayon ko palang natitikman ng tunay na buhay mayaman. Kaya hindi to pwede. Sa pagsapit ng gabi na sinubukang itulog ni Nicole ang nangyayari, bigla siyang nakaramdam na parang may pumupulupot sa kanyang liig. Sa pag-aakalang dahil yun sa kwintas, hinubad niya ngunit sa halip na ginto, isang madulas na bagay ang kanyang nadama. Nang tignan niya, bigla na lang siyang tinuklaw sa mukha ng isang ahas. Napabangon bigla si Nicole sa panaginip na yon. At nang kapain niya ang liig, suminghap siya nang madama ang maraming butas sa balat. Sinuri niya yun sa salamin at maihahambing niya lang ang mga sugat sa kagat ng kung anong hayop. Sa takot ni Nicole na pandirihan, sa sumunod na araw, pinili niyang magpadala na lang ng pagkain sa kwarto. Napansin naman yun ni Brandy kaya agad niyang kinatok ang dating kliyente. Ma'am Nicole, ilang araw ko na po kayong hindi nakikita sa labas. Ayos lang po ba kayo dyan? Ayos lang ako, Brandy. Nilulubos ko lang yung tulog ko. Alam mo na. Ay sige po, pero kung may balak kang puntang spots, isama mo ko, ma'am ha? Sa likod ng pintong yon, naghihingalon na si Nicole. Kahit anong lunas niya, hindi niya mapagaling ang mga sugat at mas lalo itong lumala kasabay ng paninilaw niya lalo. Nang lumipas naman ang linggo hanggang sa panghuling araw ng cruise, oras na para bumaba na ang mga pasahero. Bilang may trabaho pa, naalala niya pa rin si Nicole. Sinabihan ni Brandy ang mga tauhan doon na patingnan nito. At doon na nga nadiskubre ng isa sa mga crew ang kalagayan niya. Fidel, tumawag sa akin si Brandy. Nakita niya raw si Nicole sa cruise. Ano? Sinong Brandy? Yung binibilan namin ng alahas ni Nicole dati. Hindi mo ba alam? Ano pa bang nililihim sa akin ng babaeng yun? Anong alahas? Hindi na importante yan. Kailangan mo makuha ang asawa mo ron dahil hindi raw maayos ang lagay niya nang pababa na sila. Naging mabilis ang pangyayari at sa kabila ng galit niya, agad pinuntahan ni Fidel ang asawa. Natagpuan niya na lang itong tulala habang tila kinakausap ang sarili. Ang balat nito, puro sugat na napag-alaman niya mula sa mga doktor na gawa niya mismo. Manilaw-nilaw rin ito na hula nila galing sa pinuntahang lugar na hindi nila matukoy. Inuwi ni Fidel si Nicole ngunit hindi niya muna ito hinarap sa anak nila. Ganun pa man, inalagaan niya ito kahit puno ng katanungan ang kanyang isip. Ano, kumusta ang asawa mo? Gumaling na siya kung titingnan sa panlabas. Pero hindi ko pa rin makausap. Alam kong kulang pa yung natirang pera na winaldas ni Nicole sa lahat ng perwisyo niya. Pero ako nang bahala magbayad doon, Ramon. Pasensya ka na ulit, ha? Wala kang kasalanan sa akin, bro. Ikaw lang yung kawawang nadawit lang din sa pagiging masamang tao ng asawa mo. Huwag mo na intindihin yung pera at yung property. Kalimutan na natin. Tama nga dati yung sinabi mong may kakaiba doon. Pang-apat na kontraktor na yata yun pero lagi silang umaatras. Mas lalo lang ako mapapagastos kaya hindi ko na gagambalain pa. Nakukonsensya pa rin ako. Sa lahat ng kabutihan niyo sa amin, ito pa yung ginawa ng asawa ko. Ituring na lang nating aral yun. Bukas pa rin naman kaming tumulong sa inyong mag-ama. Pero pagdating kay Nicole, mahirap na kapag nasira na yung tiwala eh. Lalo na sa party ni Vina. Paano, tinuring niya talagang parang kapatid yun eh. Tinanggap ni Fidel na bagamat hindi man malubha ang galit ng kaibigan, may lamat namang hindi na maayos pa. Pinagpatuloy niya na lang ang pag-aalaga sa anak.
Nang malaman niyang pati mismo si Dayan ginamit dati ni Nicole para palayain ang kanyang sarili at anak sa lahat, inuwi niya si Nicole sa puder ni Rosenda. Lingid sa kaalaman niyang ito rin ang may pakananang nangyari sa kanyang asawa. Ngunit ganun pa man, winakasan niya na ang yugtong yon ng kanyang buhay. Si Rosenda naman, tinanggap ng buo ang anak. May galit man siya kay Nicole, ginamit niya na lang ang pagkakataon bilang kabayaran sa kasalanan nito. Alam niyang nasolusyonan niya na ang problema tungkol sa lupain nila. Subalit kung may dumating mang bagong susubok na pagsamantalahan ito, hindi siya mangingiming gamitin ang kanyang kakayahan. Tumaan na ang buhay ng mga taong naiwan niya sa huli. Habang si Nicole naman, nasa pantasya pa rin na kanyang pinili, kung saan paulit-ulit na pinapakita sa kanya ang mga ginintuang sandali. Sandaling siya ang may kinang na laging pinipili, ngunit gaya din ng ginto, natutunaw yon at ang anyo'y hindi nananatili. At pilitin man niyang wag itong mabali, patuloy na masisira yon at hindi na mababalik pang muli. Wakas! Ayan, isa na namang magandang kwento ang natapos natin mga ka-DC. Huwag nyo kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan yung channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung character ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Ngayon wala muna tayong trivia, dahil nakakataba ng puso ang mga comment nyo, magbabasa muna ako ng ilan sa mga ito. Ang napili kong comments mula sa 3 masusugid na supporters natin from Japan. Eto sila. Mula kay Lisa Takada 1256. Happy ending. They live happily ever after. Best one po Kuya Louie. Wakas! More power and God bless. PS. Always here for you DC from Japan with much love. Belated happy birthday to me Kuya Louie. Happy birthday po belated happy birthday Ma'am Lisa Takada. Tapos, ito naman po, si Mestisang Bangus 4884. Sayang Kuya Louie, hindi na ako nakakapanood ng mga anime cause busy sa work. Ang ganda ng story mo. Ang sarap kaya magkaroon ng lolo at lola kasi talagang mapagmahal sila sa mga apo nila. Sayang nga lang at wala na akong mga lolo at lola. Dapat talaga piliin din natin ang magiging kaibigan natin kasi maraming bad influence ng mga kabataan ngayon. More power Kuya Louie. Alagaan nyo ang voice nyo dahil yan ang malaking talent nyo from Japan. Salamat po. Last, si Cute Survivor 6747. Dapat talaga maging respectful tayo sa mga tao, especially sa mga taong nag-alaga sa atin. We have to be grateful at wag sanang maging pasaway. Thanks to the nice story Kuya Louie. Ang galing nyo pong mag-narrate, feel na feel. More power po from Japan. Maraming salamat po. Ngayon naman, shoutout na tayo. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kila Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamu Lovina at kay Tanod Potpot Mailas. Shoutout kina Abby Vertudes at sa Ruiz family, Ima Mario, Marilu Garces at sa asawa at anak nyo po, Blessed Magana ng Valencia City, Bukidnon, Mindanao, Hazel Fiesta, Nancy Vargas, Demi Crisman Sila de Cabrera, Tutsi Roll, Ira Raid, Teresa Llorca, Hannah Maylin Sesgundo, Neil Importante, Evelyn Malalay, Alexis Del Pilar, Raven Tennyson at kay Lola Feli na araw-araw nakikinig. Salamat po Lola! At kay Ma'am Aurora Buenavista. Salamat po dahil tinatapos niyo ang video natin. Pasensya na po sa mga hindi ko po na siya shoutout Abangan niyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po lahat sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan.
O paano mga ka-DC? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!